O yan. So, nasaan na ba tayo? Dito na tayo. Lumipat tayo sa susunod nating topic. AFP na yan. Ito, DOJ na. O, DOJ, mga kababayan. Department of Justice. Banat! Ng kasong sedisyon si Alvarez na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh. Ayan ha. Naku. Department of Justice agad, mga kababayan. Oh. Sabi ko, siguro hanggang house lang ito. Tapos yung ethics committee, hanggang dun lang. Ano? Pero ngayon, Department of Justice na yung nag-aaral. Nasampahan ng kaso itong si Pantaleon Alvarez, mga boss. Kaya sabi ko, mga kababayan, no? Sabi ko, mga kababayan, na talagang yung unang pagkakarinig ko nung sinasabi niya yung pagganyan-ganyan, no? Na magbaklas ng suporta. Biglang sabi ko sa sarili ko, confused pa ako no? Tama ba yung narinig ko? Ganon. Kaya unang vlog natin, hindi ako sure kung tayo unang-unang nag-vlog nun, mga kababayan. Pero medyo pa ako nun Baka mamaya ako lang yung nakaramdam nun Ako lang yung naniniwala na parang pwede sa sedition yun Yung pala, ito umabot na. Talagang pumutok na, mga kababayan. Hindi ko po kiniklaim na ako yung unang nag-vlog mga kababayan. So, feeling ko lang yun. Feeling lang. Umabot na. Ito, Department of Justice, hindi naman po aabot sa napakaraming tao yan at hindi iisipin o hindi magpupush ang napakaraming tao na pag-aralan yung mga sinabi ni Alvarez kung mga bossing, kung wala-wala lang yan. So, Department of Justice, banat! Pinag-aaralan na ng Department of Justice o DOJ ang naging panawagan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na humihikayat partikular sa Armed Forces of the Philippines o AFP. O yun po talaga no? Talagang talagang iisa Iisa yung sinasabi ng mamamayan. Kayo din po dyan, 616 viewers. Iisa yung pagkakaintindi natin, no? Doon sa sinabi ni Alvarez, mga kababayan. Paghihikayat sa AFP na bumaklas ng suporta sa ating Pangulo. Mga boss, ayan, yung kapatid ko. Saglit lang mga boss kasi alam ko may i-hire tong kapatid ko dito. Oo. Ayan. Galing dyan sa Pilipinas. Kaibigan namin. Tuloy. Iisa yung ating yung nakikita, mga bossing. No? Tuloy. Na kumalas sa pagsuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at para mapilitan itong bumaba sa pwesto. Gayunman, sinabi ni DOJ Spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano na kailangan nilang suriin ang kabuuan ng konteksto ng pahayag ni Alvarez para malaman kung may tuturing itong isang uri ng sedisyon. Inilabas ng DOJ ang pahayag matapos na manawagan ng isang mambabatas na sampahan ng kasong sedisyon si Alvarez na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, meron ako nabasa yung kay Sir Arnedo. Tama ito. Tama po ito. No? Humiwalay na kayo sa DDS, madadamay kayo. Totoo po yan, mga kababayan. Especially mga politiko. Mga politiko na nagnanais, no? Na magkaroon ng posisyon o ng spot sa Senado. Ito dati sinasabi ko to, mga kababayan. Nung panahon po nung election 2022, sinasabi ko to sa side naman po ng mga kakampings, no? Sabi ko dati. Kapag kayo, ang pangalan ninyo nakalista, no? That time po ito mga kababayan. Kapag ang pangalan ninyo nakalista o nakapila, no, doon sa mga politiko ng kakamping, malabo kayong manalo. Malabo kayong manalo. So ngayon siguro naniniwala ako meron na pong mga kakamping na mga politiko na posible po at maaari na makapasok sa Kongreso, mga bossing. At isa sa nakikita ko diyan,
Senador Trillanes, dating Senador Trillanes. May chance po yan, mga kababayan. So eto, ngayon naman, kapag ka nalinya yung mga pangalan ng politiko dito sa mga DDS, mga bossing, no? Malamang sa alamang po, ito yung mga bagong magiging 8 diretso. Mga boss, ayan, payakap daw po si Papa Trix. Meron po siyang short video na pansunog daw po kay Alvarez. Hindi ko pa nakikita mamaya titignan ko po. So pagka yung ngayong panahon na to, na na linya, mga bossing, yung pangalan ng mga yung pangalan ng mga politiko, no? Dito sa mga DDS, malamang sa alamang po ito yung mga panibagong mga panibagong pupunta sa Inidoro. Ricardo Cristobal watching from Singapore. Tagal kong tumira dyan, 6 na taon yata sa Singapore. Halos araw-araw si Ricardo, nagbabas ako from Orchard papunta ng Ballister. Ayan. Paborito ko nga dyan yung Buntong Key. Meron pa din ba niyan, Buntong Key dyan? So, umabot na ng DOJ, mga kababayan, yung mga pinagagawa at pinagsisigaw ni Pantaleon Alvarez. Tingin nyo po, ayan, comment nyo dyan bago natin tapusin itong tungkol kay Alvarez. Pero meron pa po tayong mga kasunod na topic Ano po sa tingin ninyo? Matutuluyan kaya itong si Pantaleon Alvarez, mga bossing? Kasi kabit-kabila na po ang kabit-kabila na po ang nananawagan na kasuhan. Simula po doon sa House, mukhang majority ng House, talagang naniniwala, no? Na may inciting sedition itong nagawa, no? Nalabag si Pantaleon Alvarez. Sila pa lang po doon, kasamahan pa po nila to. Umabot ng DOJ, pati po tayo, mga kababayan. O ayan. Ako, naniniwala po ako, may mangyayari dito. Ibig ko sabihin, may mangyayari na mapupush na makasuhan ito, mga bossing. Pero syempre, mga kababayan, ano po ba ang isisigaw ng mga DDS kapag ito nakasuhan na? Ilalabas niyang mga yan, yung victim card. Pa-victim card! Lalabas na. Yung mga vlogger, iisa lang po ang sasabihin niyan. Grabe na po ang panggigipit sa sa mga kumukontra sa administrasyon. Ganyan yan. Victim card, labas. Ito din po, kaibigan po natin si Algere Vlog, mga bossing. Pakisuportahan po ang kanyang channel. Kahit ano pa ang gawin nilang lahat, hindi nila kayang pabagsakin si PBBM. Kaya nga hanggang 2028 silang iiyak. Ayan, mga boss. Suportahan niyo po yung channel ni Algere, mga bossing, ha? So, laban o bawi? No? Nakakaano pa kaya si Pantaleon? Nakakatulog pa kaya ngayon? O hindi? Siguro paikot-ikot yan. Patanong-tanong yan. Tanong sa mga kasamahan niya sa House, tanong sa mga ibang abogado. Tama ba yung sinabi ko? Totoo bang makakasuhan ako ng sedisyon nun? Pero ako, mga boss, alam niya yan. Alam niya po yan. Siguro nagsisisi na, bakit kasi ako nagpuyat? Bakit kaya antok-antok ako nun antok-antok kasi ako nun Kaya biglang nadulas ako na, sana hindi ko nasabi yun. Oo.